الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sa pagkakataong ito, insyaAllah ta'ala, ay bigyan natin ng maikling pagsasali, insyaAllah, ang khutbah na ating narinig kanina sa masjid. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa panahon ngayon, o sa panahon natin ngayon, nararapat sa isang Muslim na magkaroon siya ng kanyang sandata. Magkaroon siya ng kanyang panangga mula sa mga fitna at mga pangyayari o kaya mga ginagawa ng ibang mga tao na sumasalungat sa manhaj, sa turo o doktrina na mayroon ang propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba. At ito ang pagkakaroon ng kaalaman sa Islam, tunay na o tamang kaalaman sa Islam. Kapag ang isang mananampalataya ay mayroong kaalaman, ay maisasagawa niya kung ano man ang ipinag-utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masasamba niya ng tama ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maiiwasan niya ang mga muharramat, mga ipinagbabawal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At maibigay niya ang hukuk, karapatan na meron ng Allah subhanahu wa ta'ala at karapatan ng kanyang kapatid sa Islam. Tunay na sino mang nakilala niya at nalaman niya ang kanyang Panginoon, famasiratuhu al-jannah, ang kanyang patutunguhan at kanyang kahinatnan ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waman khalafa Allah azza wa jalla wa rasulah, sino man ang sinalungat niya ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang propeta, tunay na ang kanilang kahinatnan ay ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakagandang balita sa mga taong sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanilang kahinatnan, ang Firdaus al-A'la, ang kataas-taasang paraiso. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannat al-firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu, katiyakan ang mga taong naniwala sa Allah, wa 'amilus salihat, hindi lamang sila naniwala sa Allah, bagkus gumawa pa sila ng mga kabutihan o mabubuting gawain. Kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung mga naniwala sa Allah at gumawa ng mabuti, ay ipagkakaloob sa kanila na Allah subhanahu wa ta'ala ang kataas-taasang antas ng paraiso sa kabilang buhay. Ngunit sabi na Allah, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. Tunay na sino mang sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinalungat ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kautusan at ang kanyang propeta na si Propeta sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Tunay na sa kanila ay ipagkakaloob ng Allah ang naglalagablab na impyerno, khalidina fiha. Sila ay magpasawalang hanggang maninirahan doon sa impyerno na Allah subhanahu wa ta'ala bilang kabayaran, bilang kaparusahan sa kanilang pagsalungat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam natin sa panahon natin ngayon, napakaraming mga grupo na inuugnay sa Islam. Nusiba ila al-Islam, walakin mu'taqadatuhum mukhalifun limanhaj as-salaf as-salih.
Mga grupong inuugnay sa Islam, pero ang mu'taqadat nila, ang kanilang creed, ang kanilang paniniwala, ay taliwas sa paniniwala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Taliwas sa manhaj, paniniwala, at tariqa ng mga sahaba, ridwanullahi alaihim. At taliwas sa mga kaparaanan ng mga tabi'in. At gayon din taliwas sa manhaj at sa aqida ng a'immah al-arba'a, ang apat na imam ng Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga khutura, panganib at kadelikaduhan ng mga grupong inuugnay sa Islam, mga grupong naligaw sa Islam, ang kanilang mga gawain tunay na hindi lamang pagsuway sa Allah, bagkus humantong sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang pagtatambal, bagkus humantong din sa kufur. Lumabas na sila sa boundary na mayroon ng Islam. Sumamba sila liban sa Allah subhanahu wa ta'ala nang hindi nila namamalaya. Doon sila, sa iba sila humingi ng tulong. Sa iba sila humingi ng rizq ng kanilang pangangailangan. Kung kaya't humantong sa pagtatambal ang kanilang mga gawain. Sa una, maganda ang kanilang intensyon. Pero ng kalaunan, dahil din sa waswas ng syaitan sa kanila, ay humantong sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan sa mga gawain ng grupo na ito, subhanallah, mga grupong ligaw sa Islam, mga sumasalungat sa manhaj ng Islam, ano ang kanilang mga ginagawa? Sila ay gumagawa ng hajj sa libingan ng mga salihin. Wa annahum ya'taqiduna al-hajj fi hadhihi al-adriha afdal fi al-Makkah al-Mukarramah. Sinasabi nila ang pag-hajj, ang pagtawaf sa libingan ng mga salihun na ito ay mas mainam pa sa pag-hajj sa Makkah al-Mukarramah. Ito ay mu'taqadat batila. Ito ay paniniwala na sira at taliwas sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano pa ang kanilang mga ginagawa? Sila ay humihingi ng rizq doon. Kung gusto nila ng kayamanan, doon sila humihingi. Kung gusto nila ng aulad, ng mga anak, doon sila humihingi. فَهَذِهِ الْأَضْرِحَةِ, itong mga libingan na to, kailanman hindi kanila matutulungan. Hindi kanila maririnig sa iyong mga pangangailangan. At itong hinihingi mo na ito, walang ibang makakaya nito, walang ibang mayroong kakayahan na ibigay sa iyo. Sino? Maliban sino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung ang isang mananampalataya, kung wala siyang sapat na kaalaman sa Islam, na marunong siya magsala, marunong mag-fasting, marunong mag-umrah, marunong magbigay ng sadaqah, pero kung walang ilm sa Islam, subhanallah al-azim. Anong mangyayari sa kanila? Sila ay maliligaw. Kung yung ang nakapag-aral sa Islam na ibang mga mananampalataya, nakapag-aral ng ilang taon, pero gayon pa man sila ay naliligaw, paano na lang kaya yung konting kaalaman sa Islam? Sa iyong sarili, tanungin mo ang iyong sarili, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung mayroon bang dumating mga grupo sa akin, naghihikayat sila sa Islam, kaya ko ba silang itafriq? Kaya ko bang i-differentiate iba't iba? Kung ito ba ay sa manhaj, sa katuraan ng Islam o hindi? Kung kaya mo, alhamdulillah, tunay na mayroong kang pinagkalooban ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman sa Islam. Pero kung hindi, kailangan mong mag-ijtihad. Kailangan mong pagsumikapan na aralin pa ang relihiyong Islam. Huwag kang nakontento na alam mo lang magsala. Alam mo lang pumunta ng masjid. Alam mo lang kung paano makipagsalamuhan ng mabuti sa iyong kapatid sa Islam. Pag-aralan mo rin ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-aralan mo kung paano mo malalaman kung ito ba ay bid'ah o innovation sa Islam o hindi. Dahil tunay na ang mayroong kaalaman sa Islam, kaya niyang ipagtafriq ang mga bagay na mutasyabihat. Yung bagay na
Sa tingin natin magkakapareho. Pero kung ikaw na walang sapat na kaalaman, hindi natin kaya ipag-iba ito. Naam, sabihin natin, Masya Allah, sila ay mga nagsasala. Kung ikaw walang sapat na kaalaman, sabihin mo, kulluhum muslimun, lahat sila ay mga Muslim. Pero ang may kaalaman sa Islam, alam niya kung paano niya ipag-iiba yun. Naam, Muslim sila, pero pagdating sa paniniwala sa Allah, mayroong silang pagkakaiba. Sa kaparaanan ng paggawa nila ng ibadah, paniniwala nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. At mayroong pang mga grupo, subhanallah, sa Islam, binibigyan nila ng kahulugan ang Quran tabaan li shahwatihim wa hawaihim. Ito ay alinsunod lamang sa kanilang sariling kagustuhan. Sa nafsu hawa nila, tinatafsir nila ang Quran ayon sa kanilang kagustuhan. Binibigyan nila ng ma'ana ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng iba na hindi yun tinafsir ng ganun ng mga sahaba ridwanullahi alaihim. Mismo ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi niya binigyan ng ma'ana ganun. Kung bibigyan natin ng ma'ana na ganun, ibig sabihin para nating sinabi sa ating mga sarili, wa nahnu a'lam bir rasul, wa nahnu a'lam bis sahaba. Para nating sinabi na mas maalam pa tayo kay Propeta Muhammad. Wal Qur'anu nuzila, anzala ilayhi. Na ang Quran ipinadala mismo kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Paano natin sasabihin na tayo ay mas mainam at mas marunong pa sa kanya? Paano natin sasabihin na mas magaling pa tayo sa mga sahaba? Na ang mga sahaba nakasama nila ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Gayon din ang mga tabi'in, subhanallah. Ganon din ang a'immatul arba'ah. Paano natin bibigyan ng ma'ana na iba ang Quran? Ibig sabihin na hindi ganon tinapsir ng mga sahaba ridwanullahi alaihim. Hindi ba't nakakahiya mga kapatid sa Islam? Para nating sinabi na mas mainam patay kay Propeta Muhammad? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang umma ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay magkakahiwa-hiwalay ng ilan? Sataftariqu ummati ila 73 firqatan la yanju minhu illa wahida. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang umma ko, sabi niya, ay magkakahiwa-hiwalay, sabi niya, pagdating ng panahon. Walang makakaligtas, sabi niya, mula sa ano na to maliban sa isa lamang. Sino sila? Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man kana alayya wa ala ashabi. At tinatawag silang firqatun najiyah. Sila yung firqang makakaligtas doon sa kabilang buhay. Sino sila? Kung sino man, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumunod sa akin at sa sunnah ng mga sahaba ridwanullahi alaihim. Sila yung sumunod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at sila yung sumunod sa mga sahaba. Ang apat na khalifa at iba pang mga mabubuting sahaba na kasama ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, ang ang pamantayan ng isang mananampalataya. Paano ba natin malalaman na kung itong grupo na ito, sila ay Ahlus Sunnah wal Jama'ah? Paano natin malalaman na itong grupo na ito ay mga mubtadi'un? Sila ay mga sumasalungat sa Quran, sila ay gumagawa ng mga makabagong bagay sa Islam. Ang pamantayan dito, mu'taqadatuna ma'khuda min al-Qur'an wa Sunnah. Malalaman natin na ang grupo na ito na sila ay sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah kung kinukuha nila ang kanilang aqida saan? Sa Quran at sa Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang kasalungat nun, mga taong hindi kabilang sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sila yung hindi nakabatay sa Quran at sa Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Saan sila nakabatay? Sa kanilang sariling pag-isip at pag-unawa lamang. Wa aqulu qawli hada wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.